After makapag-register or create ng account sa Shopee, pwede nang mag-create ng Shopee Pay wallet naman. Pwede na rin tong i-upgrade para nga naman magamit na natin fully yung Shopee wallet natin. Paano to i-set up? Tara, pag-usapan natin. Maganda na meron kang Shopee wallet para nga naman kung sakaling meron kang refund or i-return na item sa Shopee tapos ibabalik sa yung payment, pwede mapunta yung pera sa Shopee wallet mo at pwede pang magamit ito para sa mga discounts at promos. Dito sa Shopee account ko, nakapag-create na tayo, i-tap lang natin or close ko muna to and then tap ko yung Shopee Pay. From here, hintayin lang natin na mag-proceed sa next screen kasi dapat makareceive tayo ng OTP, yung one-time PIN kung saan ipapadala to via SMS or Viber. I-tap ko yung other method para SMS na lang. Tap ko yung confirm. Mas maganda kasi kung SMS lalo kung wala kang Viber account. At ito na, dumating na yung text from Shopee. Kita ko na agad yung code. At i-type ko na siya dito. Kailangan natin i-provide lahat ng information dito. Yung complete details natin, birth details, source of funds o kung saan manggagaling yung pera natin. Also kung may occupation man at email address na din. So kapatihin ko muna. Itong middle name optional lang. Ito yung mga walang middle name na nakalagay sa birth certificate nila. Last name and first name required. At dapat yung details na nilalagay natin dito is magma-match doon sa ID na gagamitin natin later. Next naman is place of birth o kung saan ka ba pinanganak at yung birth details na din kung kailan ka pinanganak. Next is nationality. Piliin dito ang Philippines kung ikaw ay isang Filipino. Source of funds, ito yung mga pagpipilian. Pwede ang allowance, pension, remittance kung nakaka-receive ng perang padala, sa akin allowance. Sa industry naman, just in case na nagkatrabaho, piliin yung tamang industry dito. O kung dependent naman o estudyante, piliin lang din dito. Pinili ko na independent. Occupation, ito rin yung mga pagpipilian. Pwede rin ng unemployed student or dependent din. Employer, kung hindi naman applicable, ilagay na lang ang NA or not applicable na. Purpose of creating an account, ito yung pagpipilian, pwedeng savings. Pero sa akin, ang purpose ko is yung pag bumibili ako online, payment or purchase. Next ay yung email address. Dapat ito yung @gmail.com or @yahoo.com. Meron kaming ginawang hiwalay na tutorial video kung paano gumawa nito. Full address naman, ilalagay ko na rito kung saan nakatira. Tap ko na yung submit pag nakumpleto na. At dapat mag-appear na siya dito sa full address. Kung hindi naman, ulitin lang din yung proseso katulad ng ginagawa ko ngayon. Hindi ko alam ba't hindi siya na-confirm kanina. Ito na, meron. Naka-default address na rin siya. Ito na. And this time, dapat naka-check na yung terms and conditions. Yung present address and permanent address sa akin, pwedeng magkaiba. Mag-a-add ng new address dito just in case na magkaiba. Pero sa akin, same na lang yung present at permanent address. Pag okay na lahat ng information na provide na, i-tap na confirm at ito na. We are verifying your ID. Also, dapat mag-set up na rin ng PIN para sa Shopee Pay wallet mo. Halimbawa, may transaction ka at gagamitin mo yung wallet, ito yung i-enter mong code para ma-approve yung transaction. Also, pwede mo ring i-set up yung fingerprint mo o yung face recognition para makapag-login ng mas mabilis. Reminder lang na kapag ganito, kung sino man yung nakaka-access ng phone nyo gamit yung fingerprint, pwede na rin nilang ma-access yung wallet. This time, kailangan kong i-upgrade yung identification. Ito na yung part na magre-require ng valid ID at ng selfie na din. Ito yung mga reminder sa pagkuha, walang nakaharang sa mukha, mapasalamin, mapamask, or sombrero. Dapat malinaw din ang pagkakakuha. I-allow ko lang to para makapag-proceed na tayo sa pag-take ng picture, both ng ID at ng selfie. At ito na nga yung part ng sa selfie. I-check nyo doon sa app kung nadedetect ba yung face ninyo. At kapag okay na, pwede nang mag-proceed sa next step, which is pag-take naman ng picture ng valid ID. Dito sa bandang taas, may ID type. Andito yung list of valid ID sa tinatanggap para sa Shopee Pay account. Karamihan dito or lahat dito ay government-issued ID. Ang pinili ko ay UMID ID pero pwede niyong balikan at palitan ito. So, balik ko lang ulit sa UMID at kunan ko na ng picture yung ID ko. Tap ko lang yung check. At para sa UMID, front of ID card lang ang hiningi. Pwede na tayo mag-proceed sa next step, personal info. Yung iba rito is nakuha doon sa ID. Kompletuhin lang, maging yung email address, source of funds, place of birth. Kung mapapansin nyo, yung ibang info dito is na-provide na natin kanina during registration. Hindi nga lang siya na-capture nung ako na yung nag-create ng Shopee Pay wallet. Sa inyo, kung hindi rin ma-capture or hindi mag-reflect dito yung mga una nyong pin-provide, i-type nyo na lang ulit. Iba pa kasi yung registration sa pag-verify ng account.
Employer name, ENA ko lang ulit. At para naman sa purpose of account opening, katulad lang din kanina. This time is yung sa politically exposed person. Ito yung mga opisyales sa gobyerno, tinatanong kung affiliated ka ba or kamag-anak mo ba. Ang halimbawa dito ay itong mga to, President or Head of State, yung sa government, legislative arm, judge, at marami pang iba. I-check nyo lang sa akin, no lahat. Full address, gamitin ko yung pin-provide ko kanina. Kung may na-miss man, balikan lang at i-type na ulit dito. Sa akin, proceed na ako. Tap ko na tong confirm na button. I-double check ulit lahat ng info. May isa pang pagkakataon na mag-verify. Confirm ko lang ulit. May error tayong nakita sa umpisa, pero eventually, nag-information submitted naman. Napalitan na rin yung status dito na we are verifying your ID. Ito yung iba't ibang option na pwedeng gawin sa Shopee Pay. At within the same day, binalikan ko yung Shopee account ko. Close ko lang to. ID verification successful na. Enjoy higher daily transaction limit and other benefits. Pwede ka nang mag-load, magbayad ng bills online. May mga promos or vouchers silang pinoprovide minsan. So, pwede mong matake advantage yon. Halimbawa, 10% off sa pagbili ng load. O dito sa bandang taas, may mga e-voucher tayong makikita. Also, pag-check mo pa yung ibang pwedeng gawin, katulad ng dito sa bank transfer, kung may pera ka man sa Shopee Pay mo, pwede kang maglipat ng pera sa ibang account mo pa. Or sa ibang account din ng mga kakilala mo. I-provide lang yung account number, bank details. Meron ditong finance na section kung saan pwede kang mag-avail ng insurance. Or kung gusto mo yung SPay later, pwede mong i-installment yung pagbayad sa binili mo dito sa Shopee. Pwede rin yan dito. And lastly, kung interesado kang mag-open ng bank account sa C-Bank kung saan may enjoy mo yung mas mataas na interest rate kumpara sa ibang mga traditional banks, pwede ka rin mag-open from this Shopee app. So marami tayong pwedeng i-explore pa dito sa Shopee at sa Shopee Pay. Mas maganda na ma-fully verify yung account para nga naman mas mataas yung transaction limit at mas marami pang features na pwedeng magamit at mga vouchers na pwedeng makuha kapag kumpleto yung account mo. At para sa iba't ibang mga transaction o yung paggamit ng Shopee, pwede nyo i-check itong mga video sa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!